pinofocus nyo sa kanila kung may siya ng krimen. Hindi po trabaho ng legislature yun. Sinasabi, kung gagawin yung parang investigation, tatayo ako rito. Diba sabi ni, ni Pangulong Duterte? Hindi, titindig ako dito. Bigyan mo muna po ng suspended. Yung mga ko-Philipit, pasahin ko, before I answer you, suspended, sir. But this I have not read the affidavit, so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. I am at a loss kasi ikaw yung may hawak ng, so you are now trying to investigate me. Para kang investigador. Yung may hawak ka ng affidavit yan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganun, maghinto tayo dito. Yan. That is not proper. That is not fair. Ako sasabihin pa, you answer yes or no. Yes or no. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes, but you are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong po na... Yes, point of order. Suspended. Nanood naman siya. So, yan po, mga mangilan-ilan lang sa mga mainit na kaganapan sa Quadcom hearing. At hindi sila magsilbi kay Tatay Digong. Pan pa rin yung kanyang pag-iisip, very sharp, ano? At lumabas na lalong pinapasikat nila si Tatay Digong dahil sa Quadcom. Ito na kay attorney, ano? Hindi mo pwedeng gawin yun. Oh. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun eh. Abogado yun eh. Maganda yun. Quadcom kahapon. Masaya. Oo, Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni Yan. Pangulong Duterte. Pinaglaruan nga talaga. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Hindi, natatawa ko. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Yan, tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga, nasa Quadcom, kasi mahihina ang kukote. Mahina. O hindi malaman kung mahina ang kukote o talagang, hindi lang nila, clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw Hindi nakakatakot Ay, di naman siguro sila na-high blood Hindi kasi, sinabi na ng Korte Supreme. Di ba cool na cool si PRRD? Kahit paminsan-minsan nagagalit, kaya lang, pa rin, nandun pa rin yung composure. Yung talagang astig ang dating eh. Kaya natatawa ko yung mga, sino ba yung, si Paduano. Yan ikukuntip ako niya, Naku, nagalit si Paduano. Sino pa? Yung sina Fernandez. Yung dalawang investigador, si Gutierrez at Brosas. Sino pa? Mga Luis Tro. Wala, hindi sila nagsilbi kay PRRD. Bitala, nakakabilib itong ating Tatay Digong. Legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay makagawa ng batas. Yung EJK, ano ba bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Di ba yung kabubuhang EJK ni Dan Fernandez, ni Ako, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sure. Nitong si... Huwag kang magbanggit ang pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas eh. Di ba kiniklaim nila? Ba't babanggitin? Di ba nakakitiba sila dala-dala nila yung batas? Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Di ba diniscuss na natin? Ang bawal na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay
na hindi pinag-uutos ng hukuman extrajudicial killing. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay murder. Meron na, revised penal code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise, yung reward system. So, inutil po. After 11th na yata yung kahapon, ano? Opo. Pang-11. Ayan, ang gandang paliwanag ni Attorney Topacio, batikang abogado meron ng mga batas na nagbabawal sa extrajudicial killings. Revised Penal Code. Meron ng batas na nagbabawal yung reward system. Ma-aggravate pala. Madadagdagan yung gravity ng offense mo. Meron na. So, ano pa ang purpose nila sa inquiry nila? Yun. Na nagalit o na-insulto ka si Congressman Abante nung si Atty. Delgra, yung abogado ni PRRD, nagtanong, ano ba ang legislative agenda? Pwede bang explain nyo para makatulong kami? Nako, sumagot si Abante na I feel insulted. Bakit? Hindi ka naniniwala sa amin? Wala kaming tungkulin na sabihin sa'yo anong aming legislative agenda. Grabing sagot ng bishop pa naman. Anyway, tuloy natin si Atty. Topacio. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabubuhan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo. Panay Jollibee. Yung nakakain sa amin. Sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawa batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gumawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun. Nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niya reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Tingin ko, madedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay dalawa. Naku po. Dalawang bolang. Bolang kristal. Pagka gusto mong malaman kung ano mangyayari sa hinaharap. Ito yung aking bolang kristal na dalawa. Nakakalog-kalog ko. Diyan pa na. Pero attorney nakakalog-kalog. thankful kami sa inyo kasi mas naunawaan namin ang paliwanag mo actually. Ako gusto kong mabalik yung death penalty. Halimbawa, ngayon paano nila gagawa ng matasyon? Ewan ko, kung dinidiscuss nila, alam nyo, tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yon. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun abogado yun Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yun. Kaya nga, sinasabi, kung gagawin yung parang investigation, tatayo ako rito. Di ba sabi ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ng witness na nagpapaliwanag, ang nangangatuwiran hindi kinokontempt, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo, dahil hindi dating Pangulo. Yan. Medyo nagbahag nga ang buntot nila kay PRRD. Kumpara sa mga naunang resource person nila, nako, kulong kagad. Subukan nilang ikulong ang dating Pangulo. Ano kayang mangyari pag i-cite in contempt nila? Iwan ko na lang. So, sa iyong paliwanag, walang kaalam-alam ang mga kongresista sa Quadcom